mainit na balita mga kaboses ng masa, Attorney Vic Rodriguez hinambalos ng ebidensya si President Bongbong Marcos Jr., Liza Smugs at Tambaloslos. Mga katiwalian ng mga ito isiniwalat na. Matatandaan nga natin na si Attorney Vic Rodriguez ay dating isang avid fan, supporter at kapartido ng mga Marcoses noong nakaraang eleksyon. Subalit ngayon, dahil sa mga ginagawang kalokohan nila Kuting ng Norte, Tambaloslos at Liza Smugs sa ating bansa ay tila naglikom nga ito ng mga ebidensya para sila ay pabagsakin na sa pwesto. Ayon pa sa mga netizens, ito ay patunay na handa na rin si Attorney Vic Rodriguez na ipaglaban ang para sa ikabubuti ng ating bansang Pilipinas dahil hindi na rin nito masikmura ang mga kabulastugan na ginagawa nila sa ating bayan. Kasabay na rito ang kanilang walang sawa na pag-a-appoint ng mga politiko na korap sa mga matataas na posisyon. At heto naman, pakinggan natin ng buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na! Logo ang mga bago. Pinagpapalitan kasi sa bawat palit ng logo, kumikita dyan. Okay? Kumikita sila Lisa, kumikita sila Altenco, kumikita sila Paul Soriano, kumikita ang tourism. Yung mga issue na yun. 'Di ba? Yung nagpapalit ng logo, yung tourism what do you call it? Yung kanilang pagbili ng stock footage na in-expose din ni Sasyan. So, walang bagong Pilipinas, kaya logo lang, 'di ba? Ang bago sa kanila, yung bagong-bagong pagnanakaw, pangungulimbat dito sa pera ninyo. Ayan, babalik na naman tayo sa PCSO. Okay? So nakikita nyo, so kahit ano ma'am, yung nag-message, kahit ano pang sasabihin natin, gusto natin matanggal ang isang tao, kung siya ay nag-perform ng tama, hindi siya matatanggal. Look at Duterte. Love the Philippines, sabi ni Jaco. Thank you Palangga. Panahon ni Pangulong Duterte, the moment na umupo siya, ang dami mas malupit dahil ang media pinagtutulungan siya, local and international. Natanggal ba siya? Ang daming binato sa kanya. Natanggal ba si Duterte? Hindi. Bakit? Kasi taliwas sa binabato sa kanya, maganda yung nangyayari sa pamumuno niya. Katulad no lamang ng yung tungkol sa airport ng mga tanimbala. Diba? Ano sabi ni Duterte? Papalunok ko lahat sa inyo yan. Ipapakain ko sa inyo lahat yan kapag mayroon pa kayong tinamnan. So, nagbago yung proseso dyan sa NAIA, sa airport. Buti nga si Pangulong Duterte, papalunok lang niya sa inyo. Ako hindi. Kung ako nasa katayuan, kung may power, ako ang presidente, chika lang naman. Diba? Tatanggalin ko yung pulbura, ipapasingot ko sa inyong lahat. Hanggat sa maging masobrahan kayo, sa bawat tanim nyo ng bala, tatanggalin ko, okay? Papasinghot ko sa inyo. Lahat ng mga kawatan o lahat ng mga extortionista dyan sa airport o sa immigration. Diba? So, kahit anong bato kay Duterte noon, na ganito, na ganyan, iba yung nagiging, nakita ng mga tao. Although, hindi nga perfect, may mga eksena din, kaya binabatikos ko rin naman yun. Okay? Pero iba ngayon. Magdadalawang taon na si Kuting. Ano ang achievement ni Kuting? Travel here, travel there, concert here, concert there, concert sa Carino, pagnanakaw here, pagnanakaw there. So kahit anong gawin nilang pagbabayad ng trolls, pag-force dito sa mga government employees para sabihin na si Kuting ay rockstar pa, hindi mo pwedeng pilitin ang mga taong umayon sa gusto nilang naratibo na si Kuting ay mabango pa. Kasi nakikita naman sa ginagawa niya at mismo doon sa mga survey ay bumagsak na siya, di ba? In the past. So kahit anong gawin mong dakdak dito sa social media o mga meeting di advance o yung mga katulad ng Davao Rally, kahit anong gawin mo, kung yun ay mga eksena at gawa-gawa lang, hindi yun magiging effective.
Kasi kung nagsisinungaling ang mga speakers, tagapagsalita, mahalata mo yun. Katulad nung nangyayari ngayon dyan kay Oñate na nagsusuntukan, okay? Nagka-counterflow yung kanyang mga kasagutan, yung kanyang mga kasinungalingan na kesyo wala daw kinalaman si Martin Romualdez at si Zaldico dahil magkasabot yung mga hinayupak na yan. Dito sa pagpupush ng People's Initiative, pero ang nangyayari, nakikita sa mga ebidensya na nag-meeting sila sa bahay ni Speaker Tambaluslos. Kaya nakakaawa talaga yung bayan, mga palangga. Kaya kung mayroon lang akong power, mga palangga, yung magic wand ko, kung may power lang, okay? Nakakapagod na itong mga hearing-hearing na yan, di ba? Sayang ang pera ng bayan. Bangin lang ang katapat niya, di ba? Bangin lang yan. Kung ako yan, Senator Amy, di ba, yung pagbukilya niya, kaya nga tinanong ko yan kay Attorney Vic, na pag kung ganyan ba ang mga practice, dapat parusahan na yung mga yan. But syempre, he's a lawyer, dadaan ka sa proseso. Pinaliwanag niya na kung ano ba ang nakomit nilang mga kasalanan. Ako kasi, hindi man ako abogado, gusto ko bangin agad. Kasi sayang. Di ba? Harsh, no? Di ba? So sayang yung pagkakataon ng hearing-hearing, kakain pa yung mga hinayupak na yung lahat, pera ng bayan, gastos ng bayan, tapos ang pinag-uusapan pagnanakaw. You see that? So only sa panahon ni Kuting. Okay? Although we all know, in the past administrations, may mga korupsyon. Wala, hindi yan natatapos ang korupsyon. Ang sabi ko nga, eto lang, okay, doon sa mga kaibigan ko na nagme-message din sa akin. Ikaw, sabi nga nun, wala namang magbabago eh. Lahat naman yan magnanakaw. Do you think I'm stupid para hindi ko malaman yun? Lahat nangungumisyon. Okay? Pag nagkaroon ng business sa government, kahit ka naman saan pumuntang nasyon, kahit saang bayan, pero ang pakiusap ko lang, wag naman 50%, 60%, 70% ang nakaw niyo. Kung meron kayong business transaction with the government, just take the 10% na profit. Kasi negosyo, natural yan. Mag-negosyo ka, kikita ka. Pero hindi yung papasukin mo, di ba? 50%, 60% ang kickback mo. Imagine nyo, sa budget ng ating gobyerno sa mga isang proyekto na let's say para sa kalsada, para sa mga tulay. Imagine mo, let's say for example, doon na lang tayo sa maliit, 1 milyon ang budget sa tulay. Okay? Sa bawat mga distrito ng mga buwakan ng inang mga kongresista na yan. So kung ang nanakawin nila ay 60% of it, 600. Okay? Sa worth 1 million project, 600 ang kukunin nila na bulsa kickback, 60%. Tapos 40% na lang ang matitira. That's 400. Anong tulay ang may papakabit niyan o mapapagawa niya? Diba? Alambre. Diba? Kaya yung mga tao tumutulay sa alambre ni kamatayan every single day pag dumadaan dyan sa tulay na yan. Kasi what? Substandard. Kasi ninakaw na ng mga buwakan ng GNMS ng mga kongresista at number 1 promotor dyan, ayon sa aking puting as, ang anak ni Lisa Smugs na gusto niyang maging presidente sa 2034. Walang iba, si Sandro Marcos. Okay? Yaan ay kumikickback at ang kanyang chief of staff ay kasabwat niya sa pagkikipag-bribe o pakikipaghingi ng mga porsyento sa mga kongresista dyan sa loob ng Kongreso. Si lubog talaga itong ating itong administrasyon na ito, maliban sa bangag na, di ba? Binabangag nila lalo ang tao dahil wala na makain yung tao, wala na opportunity. Kasi instead of that money mapupunta sa taong bayan, napupunta sa kanilang lahat. Katulad ng sinasabi ko ni si Zaldico na kasabwat ni Romualdez. Pumunta ako ng Paris. Meron tayong kababayan na taga-Paris na sinasabing niya na reliable yun. Hindi ko lang pwedeng sabihin kung ano yung pagkakakilanlan niya kasi baka gurgurin. Kasi kakilala mismo ng asawa ni Zaldico na bumili ng apartment sa Paris. Ay magkano ang apartment doon? Nagpapasara ng mga designers store para mag-shopping at mag-party-party sila. Katulad ni Puso. Di ba? Pare-pareho mga hinayupak. Nakita ninyo, instead of spend yung mga perang yan, we're talking about Zaldico. Wala pa ang mga ginagawa ni Lisa Smugs. Wala pa ang ginagawa ng Presidential Communications. Wala pa yung sa PCSO. Wala pa yung sa agrikultura, sa custom. Kuha ka ng ina, hindi ka ba mapapamura nun, mga palangga? Kaya yung speak up day na. Ito na, nag-speak up na si Pangulong Duterte, nag-speak up na si Attorney Vic. Lahat nag-speak up na. So dun sa mga men in uniform na lagi nating binabanggit,
sumabay na kayo ng bonggang-bongga kasi nakasalalay sa inyo ang kinabukasan din ng mga anak nyo, mga susunod na henerasyon na lagi nating sinasabi. Wala na. Okay? Sino nagsabi doon? Si Tulfo, wala. Si Tulfo sa hearing kanina. Ay, si Tulfo, no, mukhang nakakobra niya na yung 1 billion. See that? Imagine mo yan. Hearing sa PCSO. Mukhang nagkabayaran na. Di ba? Isa yan sa mga expose ko. Kaya sabi ko mga kababayan, kahit anong gawin natin dito, kahit anong magsalita ako ng mga about kuting-kuting, kung mabuti ang ginagawa ng gobyerno, walang impact yan. Kaso, ngayon, nakita nyo, di ba? Anong meron sa Vietnam? Anong meron? Pagbalik ni Kuting. Okay? Sabi ni Chini, pambili ng mga Hermes, Chanel. Yes, palangga. Pagbalik ni Kuting, ano sabihin niya? Meron naman tayong pledges from Vietnam. Hindi ba nakakahiya yun? Ng Vietnam, laging dati nakapailalim sa Pilipinas in terms of magandang ekonomiya. Ngayon tayo pa magkukuha ng mga pledges, eklabush. Ano na nangyayari sa mga pledges ni Kuting? Di ba? Yung pinagsinungaling niya sa inyo na, galing tayo ng ganitong bansa. Nakakuha tayo, galing tayo ng Amerika, ng Singapore, o kung saan pa man. Na tayo nakukuha ng ganitong pledge. At ito ay makakapagdulot, projected, futuristic, na makakapagbigay ng 270,000 jobs. Nasa na yung 270,000 jobs? It's all what? Hallucinations. It's all what? Kabangagan. Diba? Hindi niya nga maamin mismo. Okay? Diba? Hindi niya ma-deny ang mga bato sa kanya ni Pangulong Duterte na siya ay kasangkot sa narco-list. Diba? Tapos titirahin ng Pangulong Duterte na ipiliwanag na ni Attorney Glenn Chong. Titirahin ng iba, about pen, ta, nil, si Pangulong Duterte. Di ba doon mo makikita na talagang sukol na siya. So dapat na niyang, mag-resign na siya kasi wala na siyang kredibilidad. Unang-una, Kuting, buti nga may nagre-respeto pa sa'yo na kaibigan mo na si Attorney Vic. Di ba? Wala kami respeto sa'yo, kami minumura kita eh. Jutang Gina, you don't deserve my respect actually. Okay? Hindi mo deserve ang respect ng taong bayan. Dahil, di ba, narinig mo yung for sure, may taga-PCO dyan na nagmamasid. Narinig mo ang sabi ni Attorney Vic? Di ba? Sabi ko, Attorney Vic, kung ikaw ang binabato na nagtupulburon ka, papayag ka ba na magpa-test, magpa-drug test ng live or harap-harapan, transparent, or sa independent clinic or hospital para sabihin na ikaw ay what? Ikaw ay zero or free from that pulburon substance. Ano sabi ni Attorney Vic? Yes! Walang dalawang isip. Yes, sabi niya, dalawa tayo. Magsabay tayo para malaman natin kung sino sa atin ang nagpupulburon. See that? Mahirap bang gawin yun kung wala kang tinatago? Coming from former executive secretary, yun yung advice ko, yun ang tinanong ko sa kanya yata, di ba? Parang ano yung ma-advise mo sa Pangulo, Yo? Pero, yun nga, si Proud Pinoy Live. Thank you, Palangga. Fair Lady Marika, I really enjoyed your interview with Attorney Vic, professional. O, di ba? Paminsan-minsan, professional naman ako, Palangga. Diba? Sa totoong buhay, kaya ko naman magpaka-professional. Pero kasi, personally, I'm very fan of, kuting-kuting, meow-meow-meow. Diba? So nakita niyo, napakadali lang sagutin. Nagpupulburon ka ba? Anong sabi niya? Ayaw niyang entertainin yung mga gano'n, ayaw niya i-dignify yung mga gano'ng katanungan. Siya nga! Madali lang sagutin. Kung ako tatanungin mo, Marlica, nagpupulburon ka ba? Oo, sarap-sarap nga. Sarap ng real pulburon, di ba? Malapit ako magluto ng pulburon pag may time ako. Di ba, napakadaling sagutin yon. Hindi ako nagpupulburon. Sinungaling yang dating presidente na yan, hindi ako nagpupulburon. Eto, sige, para, once and for all, matapos na to, sige, live, para maipatunayan kasi matagal na yan. Usap-usapan sa kanilang circle, kanilang mga kamag-anak na narinig ko, ito sige na, para matapos na yan. Gusto kong patunayan sa mga Duterte na yan, ng mga sinungaling sila, ganito, ganyan. Ito, magpa-drug test na ako. Total, gumagastos naman si Kuting dito sa pagpupwersa ng mga
government employees, pagbayad dito sa mga performers na nag-show doon sa kick-off rally, di, sige, once and for all, magpa-drug test na tayo ng bonggang-bongga para matapos na itong pinagsasabi ni Marlica. Diba? Yung totoong drug test. Diba? Hindi yung diba? Distorted. Okay? Hindi yung kinausap yung doktor. Napakadali na sagutin. So, syempre, guilty yan. The way na sumagot siya, guilty. Ikaw na mismong taong nakapanood ngayon sa akin na kahit elementarya lang ang natapos mo. Diba? Para mapatunayan mo. At saka the fact na presidente ka binabato ka ng ganitong kontrobersya. Para matapos na to, I challenge you, Kuting. Well, I know you're not gonna do that. Kasi hawak ka nga sa itlog ni Lisa. Yung itlog mong galiit, hawak ni Lisa Smugs. Diba? Ang layo ng sagot sa tanong, sabi ni Ma'am Rebecca Ogata. Exactly. Sabi ni Kat Serrano, we deserve to know the truth. Yeah, kasi hinahawakan mo yung pera namin Ginagastos nyo, tanginan nyo. Ginagastos nyo yung pera ng bayan. Pinapaaral nyo kay Arjen Nieto, kay Taning sa London, buwakan ng Genemis nyo. Yang kasabwat ninyo. Imagine ninyo, ang daming mga taong deserving para pag-aralin ng pera ng gobyerno dahil lang dito sa inyong asong julol na iniyayakap na ni Aida. Malapit na yan. Diba? Yakap na ni Aida. Akala ni Taning ay mabitbit niya ang perang ninanakaw nila ni Lisa sa hukay kapag niyakap pa sila ni Aida. Diba? Nakita niyo yung mga ginagawa nila. Kaya, kung ang mga sinasabi ni Maharlika at iba pang mga nag-speak up na ay walang katuturan, hindi magbubungan ng ganito. Sa tingin mo, yung mga matatalinong tao, yung dating presidente katulad ni Pangulong Duterte, magsasalta na lang ng gano'n na walang basihan. Nakita niya mismo dun sa narco list na yun Si Vic Rodriguez, magsasalta ba yun? Kung ito'y nagsisinungaling, siya mismo executive secretary, dating executive secretary, naranasan niya yung mga negative forces. We all know dun sa interview na yun. He's just very professional. And talagang, he's a nice friend. Kaya magaling siyang kaibigan. Kaya talagang makipagkaibigan na ako kay Atty. Vic. Hindi niya ako ilalaglag, di ba? At least hindi ako ilalaglag ng bonggang-bongga. Ayun. So, ang nangyayari, actually, sabi ko nga, di ba, minsan naiiyak ako, behind the scene, umiyak na ako. Sabi ko nga, napapagod na ako. Tangina, sabi ko ng gano'n. Wala pang nagsasalta, namamaos na ako. Pero lalo akong nagiging motivated. After that Davao rally, after this Vic Rodriguez interview, I hope yung mga susunod pa, lalo akong ang tawag dito, lalo akong ginanahang lumaban. Kasi sabi nga ni Attorney Vic doon sa interview, wala tayong choice. Kasi tayo'y mga Pilipino. Kaya kailangan nating magsalita. Kailangan natin mahalin ang bayan natin kahit na ganito ang sitwasyon. Yun din ang sinasabi ko. Pero may mga time talaga na nadidrain ako na hopeless na, di ba? Sabi ko, hopeless na yung Pilipinas. Pero I believe, one day, sa maliit na porsyentong pag-asa natin, matatapos din ito. Ang sa akin lang, tangina, hindi natin masizero ang corruption. Pero wag naman yung ganitong ginagawa harap-harapan. Binababoy na ang Pilipinas, kick-off rally, pipilitin ng tao. Di ba, tinanong ko si Attorney Vic, kung ikaw pa rin ang executive secretary ni Marcos, papayag gagawin niya. Ang sagot niya dyan, hindi. Di ba? Kasi hindi nga maganda yung way, di ba, ng pag-imbita, tsaka tapos na nga yung eleksyon. Bakit ka mag-keep off rally? Bakit ka dun mangangampanya? Just to show the people na ikaw ay sikat o rockstar. Never ever mong mabili. Parang pag-ibig yan. Mga palangga, tandaan nyo. Parang pag-ibig yan ng babae at lalaki. O, parang pag-ibig na kahit anong gawin mo, kahit anong push sa'yo ng iyong magulang, di ba? Na mahalin mo si Kuting o si Pedro, kung wala kang nararamdamang pag-ibig sa isang tao, para kang tinutorture, para kang gusto mong, sumuka sa pinapagawa sa iyo ng magulang mo o kung sino pa man, di ba? Hindi mo siya gagawin kasi labag sa loob. But it's sad to say na nangyayari yung ganyan, di ba? Na pinupush ka
ito, sa usapang buhay, pinupush ka ng mga gulang mo na patulan yung isang taong ganito kasi may pera siya, kahit amoy lupa na siya o masyonda, di ba? Kahit pikit matang, tatanggapin mo kasi para makatakas ka sa kahirapan o parang ganon. So it's the same thing na ginagawa, tama ba yung aking example? So it's the same thing na ginagawa doon sa ginawa nila doon sa kick-off rally na pinilit nila yung mga government employees na kahit masama sa loob nila, wala silang magawa. Napag-usapan din naman ng Attorney Vic. Kasi, bibigyan sila ng ganito, may earned leave credits nga sila, di ba? At bibigyan sila ng additional leave, di ba? So, wala kang choice. At kaysa nga naman tanggalin ka, o pag-initan ka, o tutukan ka, kahit labag sa loob mo, pumunta ka doon sa kick-off rally na yon. At kahit labag sa loob mo, galit ka kay Kuting, na ikaw ay taga-barangay somewhere in Manila, di ba? Pumunta ka doon kasi merong ayuda. Merong pinabigay na bigas. Actually, may nag-send sa akin eh. May bigas, may mga sardinas from DSWD. So nakita nyo yung paggamit sa Pilipino. So they were there actually, not because gusto nila si Kuting. Pero dahil sa tawag ng sikmura, tawag ng kahirapan, tawag ng para hindi sila magipit, kaya sila nandoon. Diba? Katulad ni Inday Sara, di ba pumunta doon? Ang pagkakaalam ko, kaya pumunta si Inday Sara doon. Hindi pagkakaalam ko. Ayon sa akin puting ahas, buti na alala ko. Kaya pumunta si Inday Sara doon, nag-speech siya doon ng kaperaso ng speech niya. Dahil gusto niyang ipakita sa kanyang nasasakupan sa mga teachers sa Department of Education na sinusuportahan niya at inaalalayan niya yung kanyang mga tao. Not really because of Kuting, pero yung kanyang pakikisama. Dahil para bang napangit nga naman daw na itong mga pinwersa ni Lisa, ni Kuting, na pinadala ng memo ng mga taga-DepEd nandoon. Tapos si Inday wala. So kaya minabuti niya para pa rin maipakita sa tao na she's doing the right thing, nandoon siya. Kaya yung iba na, ano si Inday, no? You have to understand that, na Vice President siya. At nakikita natin dito na ito si Inday, maninindigan to. Hanggat hindi sinisipa ni Lisa to, hindi aalis yan sa Department of Department of Education. So ang nababasa ko dyan, hindi si Inday magre-resign. Iintayin niya, okay, na maghuramentado si Lisa Ahas at pilitin si Kuting na tanggalin siya sa DepEd. At doon lalo magsisimula ang kadiliman at karimlan ng gobyerno ni Kuting. Right? So, mga palangga, ngayon, nasa Vietnam siya. Anong ginagawa lang ngayon? May bago ba? Kung di ba naman jutang Genemis itong si Lisa? Pinapakita niya sa mga PSG, pinapakita niya sa mga tao ang pagtatantrum niya. Kaya wala na silang dalawang puwang ni Kuting dyan sa administrasyong yan. Kasi nakikita naman ng PSG eh. Nag-aaway sila, nagjujumbagan sila. 2022 pa lang nagjumbagan ng mga jutang Genemis. Kaya nga, kailangan ni Kuting mag-step up, sabi ni Attorney Vic. But again, never ever mag-step up ang isang underdesaya, ang isang tamad, ang isang bangag na nagdedesisyon lamang sa kanya ay ang kanyang asawang, di ba? Dorobo, ang kanyang asawang ampalaya, ang kanyang asawang punong-puno ng nikotin ang utak, punong-puno ng kadiliman, ng burak ang puso. Dahil ang inuna nila ay pagnanakaw, pangulimbat, at para magiging milyonaryo. Diba? Kung ikaw ay Pilipinong gising at hindi ka trolls, at hindi ka binabayaran ng presidential communications at ni tambaluslos katulad ni Kalbo, the Kalbo, di ba? Di ba? Nag-away-away na yan sila sa presidential communications. Kung ikaw ay gising at mahal mo ang Pilipinas at ikaw ay patriot na tinatawag, ikaw ay nationalistic, di ba? Meron kang pagmamahal sa iyong pinanggalingan sa bayan mo. Obvious naman mga palangga, di ba, na hindi ka maniniwala sa ginagawa ni Kuting ng Norte. Bangag na bangag. Even ang mga mensahe sa mga Pilipino, paulit-ulit nung nadodoon siya kahapon sa Vietnam. The same script.
kayong mga OFW, ganyan-ganyan. Asa ba si Kuting ko? Kayong mga OFW, di ba? Ipinagmamalaki ko kayo. Ipinagmamalaki dahil tayo ay kilala na sa ibang bansa na tayo ay magagaling. Kaya naman tayo, ay putang ina. Walang sincerity. Yung mga ganyang speech, binabasa pa niya. Ibig sabihin, mga kababayan, ay hindi talaga ito'y galing sa kanyang kaaloob-looban. Talagang nagbe-base lang siya sa script. Sabi ko nga, pag na-off script yan, bangag-bangag lalo yan. Yung simpleng ganyan, Tagalog lang naman ang i-address mo. Tagalog lang ang i-address mo sa taong bayan. Babasahin mo pa sa script kasi hindi galing sa puso niya. Look at the Mr. Fenta. Di ba? Yung kay Pangulong Duterte. Si Mr. Fenta na lang tawag natin, ha? Look, motherhood statement, sabi ni Kat Serrano. Look at Mr. Fenta, di ba? Kahit naka-Fenta, tuloy-tuloy. Okay? So kita mo yung, again, yung pagbabato kay Pangulong Duterte, sabi nga ni Attorney Roque is ad hominem. Yung bato, ang tanong sa kanya, ang aminin niya lang, oo o hindi. Kung siya ba ay nagpupulburon, ay hindi. Ang sagot niya ay yung nagsabi, naka-Fenta niya. Pero na without Kutings, hindi nag-isip si Kuting. Na again, si Mr. Fenta, kaya siya nag-Fenta, kasi nga, yun ay doctor's prescribe. Diba? Contrary doon sa kanyang tinitira na available sa kanyang mga kaibigan na supplier. Mga palangga. Diba? Yun. So, pagbibintangan si, babaanuhin si Pangulong Duterte na gano'n, magkaiba ang prescribed medicine doon sa, medicine. We called it medicine or prescribed drug. Diba? Doon sa tinitiran niya for recreation para lang siya maging high, para lang siyang magiging what? Magiging bangag. So, ibang-iba yun. Diba? Mashups by Dr. Il. Thank you. So, makikita nyo, mismo sabi ni Palangga, Miss si Cosetting, diba? Nagsalita na, oo naman mga palangga, nalaman na nating lahat yan. So, the moment that we are waiting for is yung paghila sa kanya, pag-extract sa kanya. Pag-extract, diba? I-extract natin siya sa kanyang kinauupuan dahil binababoy na nila ang ating bayan, binababoy ang Pilipinas, binababoy tayong lahat. Diba? Ginagastos ang pera natin. Sabi ko nga doon sa hearing kanina, dyan sa Senado, nakakapagod na. Nakita ninyo ang hearing? Puro kawat po. Hearing sa Senado, puro pagnanakaw ng gobyerno ni Kuting sa loto. Ngayon, hearing na naman, puro pagnanakaw, bribe dahil din sa People's Initiative. Na dapat sana ang pinag-uusapan nila dyan kung paano nila ma-improve ang kinabukasan ng Pilipino, paano sila makapagpasa ng mga batas para ang makinabang ay mga Pilipino, ay mga kababayan natin, para magkaroon ng mga additional pagkakitaan, livelihood programs, pagpapaganda ng ating bayan. So, ini-hear nila dyan, puro pagnanakaw lahat. At ang sangkot, sila-sila. So, ano pang inaantay ninyo? Speak up day, diba? Get up, speak up, and pick them up. Extract them. Mula dyan sa Malacanang. This is your fair lady Maharlika mula dito sa California.